Gagamiting ebidensya sa kasong intentional abortion ang hinukay na labi ng sanggol na sa pilitang inilabas ng kanyang ina sa pamamagitan ng paghiwa sa sarili niyang tiyan noong nakaraang linggo. Pati ang ilang kaanak ng suspect na tumulong umano sa iligal na paglilibing sa sanggol, posible ring managot sa batas. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Buong-buo at naka-fetal position o itsurang kalalabas lang sa sinapupunan ng mahukay sa Santa Mesa Pumping Station ang full-term baby girl na sinasabing maaaring biktima ng abortion. Sa video nakuha ng Manila Police District, nakabalot pa sa plastic, balot ng lupa at umaalingasaw na ito. Sa investigasyon ng pulisya nitong July 5 lang ibinaon ng dalawang mangangalakal ng basura ang sanggol sa utos umano ng kaanak ng suspect. Lumabas din sa investigasyon na hiniwa ng nanay ang sariling tiyan nito noong July 4 para kunin ang sanggol. Tinahiri niya ang sariling tiyan gamit ang ordinaryong sinulid. Dinalangin na sa ospital, nakaligtas at patuloy na ginagamot pero namatay ang sanggol dahil iniwan ito ng ina sa ilalim ng kama at nang balikan ng mga otoridad, huli na ang lahat. Napag-alaman ng pulisya na midwife ang tinapos ng suspect. Doon sa testimony nung mismong nakausap nila na barangay tanod, kinausap siya nung mga tiyahin saka tiyuhin nung suspect para ibaon yung bata sa isang bakanting lote. Hininga na ng pahayag ng pulisya ang ina ng sanggol at ang kaanak nito kaugnay sa ginawang abortion at iligal na paglilibing sa bata. Pero tumanggi raw ang mga ito na magsalita pa. Intentional abortion o kasong paglabag sa violation of Article 256 ng Revised Penal Code o Intentional Abortion Law ang kakaharapin ng suspect. Ayon sa pulisya, may parusa itong pagkakakulong ng habang buhay. Malaking bagay kasi nakuha natin yung body of the crime. Isa kasi sa ebidensya yung body of the crime na nagpapatunay na there is abortion. Sumailalim na sa unang araw ng psychiatric test ang suspect para matukoy kung may problema siya sa pag-iisip. Pero kung mapatunayan ng psychiatric na ito'y nasa tamang pag-iisip, mananagod siya sa batas. Dahil isang krimen yan. Maaari rin daw maharap naman sa kasong obstruction of justice at conspiracy ang tiyuhin at tiyahin ng suspect na umano'y nag-utos sa iligal na paglilibing sa sanggol. Cesar Apolinario, GMA News.